Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw ning probinsya sa Negros Oriental. Aniya na ang mga nagunang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Dakbayan sa Bayawan, gisugdan na ang full implementation sa Electronic Business One-Stop Shop. Sa detalye, atong duwaton kay Judan Empeño. Sugod karong tuiga, gipatuman na sa dakbayan sa Bayawan ang full implementation sa Electronic Business One-Stop Shop. Pasabot ni ini nga gikan sa application pagbayad hangtod sa pag-release sa business permits, himuon na kini sa online. Gani sa unang mga adlaw sa implementasyon ni ini, pipila sa mga business owners ang nakitang niduol sa mga mobile sites aron magpa-assist sa pag-renew sa ilang mga business permits. Apan matod pa ni Designated Business Permits Processing and Licensing Officer Jezebel Istenyoso nga ubay-ubay usab sa mga business owners sa ilang mga panimalay lamang nagproseso. Daghan tag na-receive nga mga applications na aragod sa ilang balay dagay ni sila ga-process. Kay daghan man naka-process online. So para convenient nga pag makabalo mo unsaon pag navigate atong online facility sa syudad para sa atong business permit and licensing karong nga tuig sa implementation nato sa Electronic Business One-Stop Shop, proceed ra kamo sa ato ang mobile sites para dili mo maglisod unsaon pag-renew ang inyong mga business permit. So kinahanglan mo bisita sila sa ato ang ibayaw page para mulantaw sa ato ang unsay mga requirements prior sa ato ang pag-process sa ato ang business permit. Kay dapat before sila mo process, i-ready na nila ang mga requirements para walay delay ang pag-process. Ga-release pud ta og digital nga version sa atong business permit. And then amo rang i-notify ang atong mga negosyante nga amo ra pong schedule ang pag-release sa ilahang hard copy sa business permit. Automatic after processing sa ilang business permit online, maka-receive dayon na sila og digital version sa ilang business permit once approved na sa ato ang City Mayor. Ang implementasyon sa Bayawan sa e-boss subay kini sa Republic Act 11032 diin nagmando sa tanang LGU sa pagmugna og sistema nga mapadali og mapasayon ang pagproseso sa mga transaksyon sa gobyerno. As of January 9, 2025, ana sa 1,076 ka mga negosyo sa Dakbayan ang nakaproseso na sa ilang mga business permits sa online. Sa mga nagkinahanglan pa og assistance sa pagproseso sa ilang mga business permits, pwede ka mong mobisita sa mga mobile sites nga nimutang sa Pure Gold Mall, Bayawan City Public Market o sa Kalumbuyan Satellite Office aron matabangan kamo sa pagproseso. Kini si Judan Empeño, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Pinakabagong sports facilities sa Bayawan, pormal nga gibuksan sa publiko, turnover ceremony niini gipahigayon. Sa detalye si Nino Untal. Gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. ang pormal nga pag-turnover sa Bayawan Tennis Court o Racquetball Center nga nahimutang sa playground area Bayawan City Boulevard. Gani inubanan sa mga miyembro sa Bayawan Tennis Club, Bayawan Badminton Club ug Bayawan Chess Club, gibuksan na sa publiko ang pinakabagong sports facility ning Dakbayan. Matod pa ni Mayor Raymond nga tinguha siyang administrasyon nga matagaan og insaktong pasilidad ilabi na ang mga kabataan diin mahasa ang ilang abilidad sa sports. Makatabang usab kini aron malikay sa ginadiling droga ang mga kabataan ug masiguro ang ilang maayong kaugmaon. This is another milestone of the City of Bayawan. Ang mga bata, we want them to feel and we want them to show them that Bayawan City and the government has its sports facilities open for them, for everybody. This is ours. This is owned by the people and the City of Bayawan. Let's take care of this. Let's take care of the courts. Let's enjoy the sports that we love most and have a lot of memories in this tennis court, badminton court, our chess. Again, thank you very much. I would like to thank also the City Council for approving ato ang mga budget allocations also for this establishments ato mga courts. Thank you very much to the City Council to that. So again, thank you very much. May hapon, may God bless us all. Ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan. Dugang panikon si Hal Rosmar Ayan Tihing, usa kini kadakong gisuportahan ilalom sa administrasyon ni Mayor Raymond, mahitungod pinaagi sa sports nang hinaot kini nga magkahiusa ang tanan. Kini sugod pa lamang sa daghan pang nakahanay nga mga proyekto sa Pangulo ni Mayor Raymond. Ubay-ubay pa nga mga programa ug mga proyekto ang giekspektar nga ihatag sa katawhan ning Dakbayan karong tuiga. Gikan sa Media Bureau, kini si Nino Untal, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.
Usa-usab sa highlight niya tumiaging semana ang pagbisita sa CHED Arquat. Personal nga bibisita ang CHED Regional Quality Assessment Team o Arquat sa Bayawan niadtong Miyerkules iniruot sa tuig 2025 aron ipahigayon ang on-site evaluation ug ocular inspection sa matag programa o pasilidad sa umalabot nga City College of Bayawan o kung uyon ba kini sa CHED standards. Ang mga evaluators nga naa sa maong kalihukan mao sila Mr. Efren Sucaldito, Education Supervisor sa CHED 6 nga maoy ni representar kay NIR CHED Regional Director Dr. Raul C. Alvarez Jr. Kauban sila Ms. Shella A. Ignacio, Dean of the College of Business and Management sa Central Philippine State University ug si DPA Program Coordinator Dr. Desiree Joy D. Perez. Gani, andam ang mga naghiusang ni pailalom usab sa maong assessment ang mga faculty and staff sa umalabot nga City College of Bayawan, inubanan sa mga miyembro sa Board of Trustees nga gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. kauban sa pipila ka mga konsehalis ning Dakbayan. Human sa tibok adlaw nga assessment, bisan pa man adunay kinahanglan nga i-comply ang CCB, positibo si Mayor Raymond sa mamahimong resulta human nga makomply ang mga requirements o papilis niini. Sa iyang mensahe dako ang iyang pagpasalamat sa tanang mga naningkamot ug misuporta aron masiguro nga makaabli ang City College of Bayawan sa academic year 2025-2026. I would like to thank each and everyone. This was just a dream of ours, of the people of Bayawan, on how to uplift the lives of our youth, our children here in Bayawan. And we believe in the saying that those who have less in life should have abundance in education. That's why on the first place we opened the City College of Bayawan City. This is not yet perfect. Our classroom is not yet perfect. Our staff and how to run it is not yet perfect because this is our first time here. But nevertheless, what is very important is that we are very, very willing to learn, and we are very, very open to whatever we have to do. And we will really do it. We will really do it. And it is already in our ordinance that every year we will be budgeting no less than 10 million a year for the City College of Bayawan. And also in our budget for this year and the years for the next 5 years, that we will be budgeting no less than 25 million per year for Campus 2. That will be starting this year for the construction of Campus 2. We hope and pray that this really a dream of ours and the dream of the youth and the dream of every family. We have 29,000 families here in Bayawan, more or less. And our dream and our goal is that every family should have at least one college graduate, so that that's the only way that we can uplift the lives of our people here in Bayawan. So everybody should be educated. No one should be left behind. Again, as Rosmar said, we would like to thank each and everyone from the academe who's been helping us, from the technical working group, from the department heads, from the engineering, the GSO, who work beyond the office hours just to complete this City College. Dugang pa ni Interim College Administrator Veronica Grace Miraflor nga pinaagi niining local City College sa Bayawan, matubag ang panginahanglanon sa mga Bayawanon sa kalidad nga edukasyon ug matabangan ang mga kabatanunan nga makahuman sa ilang pag-eskwela. What to expect? Of course, our main goal in really pushing through all these things that we are doing is to make sure that our City College is ready to operate by June 2025. So we are excited as much as the youth and the parents to ensure that they will have access to higher education. Na we cannot totally say that it's free, but something that people will be able to afford and they can have access to, na dili na sila mag-adto sa layo ug dili na sila maglisod, because the city government of Bayawan will ensure that
our facility has everything that they need in order to fulfill their dreams of finishing college degree. Karong semana gi-ekspektar nga mobisita si Mayor John T. Raymond Jr. aron paghatag og cash assistance balor 1.5 million ngadto sa LGU Canlaon isip tabang sa kasamtangang sitwasyon mahitungod sa pagbuto sa bulkang Canlaon. Gani inubanan sa CDRRM mihatag usab og assistance ang Team Bayawan aron tabangan ang LGU Canlaon sa paghanay og pag-asistar sa mga lumulupyo sa Canlaon ilabi na sa mga evacuees. Sa kinatibukan nga detalye atangin ninyo kini sa atong Ibayaw Bayawan Facebook page. Ug mao kini ang pinaka-preskong balita sa Dakbayan sa Bayawan. Mamahimong i-like, share and follow ang atong Ibayaw Bayawan Facebook page aron ma-update kamo sa mga kalambuan sa Bayawan. Makita usab ninyo sa Phil Products Cable TV Channel 6 matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes sa alas 11 sa buntag ug alas 8 sa gabi matag Sabado ug Domingo. Sa ngalan sa Media Bureau, kini si Jana May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.